Halatang napaka-bitter na mabasya mula sa fans ni Janine dahil hindi matanggap na isa si Paolo Avellino sa nag-produce ng first ever movie nila ni Kim Chiu na My Love Will Make You Disappear. Ayon sa kanila, napilitan lang di mano ang aktor na maging producer ng pelikula. Kaya naman inalmahan ng ilang Kim Pao fans ang nasabing issue. Saad nila, napilitan siya maging executive producer ng movie nila. Laugh out loud, sino namang tanga ang mag-i-invest o maglalabas ng aking halaga ng pera para sa isang project na wala namang pala silang tiwala. I have faith that this movie will meet or even exceed all our expectations. I just know it, hindi sila malulugi sa sugal na ito. Promise. At dahil nagbabasa naman kayo, please watch the official trailer of My Love Will Make You Disappear. Feeling spokespersons ni Pao ang mga aswang. Yung manager nga ni Pao noon, di basta-basta maglalabas ng any statement for him. Sila pa kaya kung sino man sila. Walang magawa, naghanap lang talaga ng kung ano-ano na issue lang. Abot langit, inggit nila, lalo na makita nila ang reaksyon ng casual viewers sa movie at sa kilig nila sa Kim Pao tandem. Di nila kasi naranasan nila ever noon with their idol. Kaya nagkasakit na sila sa puso at utak. Wala pa naman din gamot sa inggit. Di nila napanood ang What's Wrong with Secretary Kim Mediacon. Si Pao mismo nagsabi mag-produce siya ng movie nila ni Kim. Daming inggit. Double kayod na naman mabasher. Keep on barking guys, kayo din mapapagod samantalang kami masaya at kinikilig. Paano napilitan? Sa What's Wrong with Secretary Kim Mediacon, sinabi niya na willing siyang mag-produce ng movie nila. Basher talaga, gagawin lahat na para matimang lang. Bakit ba sila nakatanghod sa mga ganap ng Kim Pao? Fans na ata sila ng dalawa eh. Si Paolo pa, pagdudurahan nilang napilit. Sabi nga nila ni Kim ang ibang cast, may vision si Pao at tiwala siya sa project na ito. That's expected na po, looking back to how they bashed both us, the fans and our mains when the movies was rescheduled. So based sa ganda ng trailer natin at feedback ng casual viewers, may syakit sa kanila tanggapin na maging blockbuster to. Wow, grabe, hindi naman halatang napilitan executive producer para nag-enjoy nga siya eh. Dahil sa ginawa nilang sugal sa movie na to, for sure blockbuster to. Kaysa mambas kayo mga ante, manood na lang kayo para dagdag views na rin yun. Hindi nila binabasa ang positive comments, nataas ang blood pressure nila. Kaya negative comments ang nagbibigay saya sa kanila. Kahit alam nila sa sarili nila na mali ang ginagawa nila at alam ko ulit-ulit din nila pinapanood ang trailer at kinikilig din. Diyos ko mga bashers, inggit kasi hindi niyo kaya maging executive producer. Pang 1K lang kasi budget niyo. Wak, gutom ang mauwak. Paano napilitan naman? Diba sinabi naman niya before na willing siya magko-produce pag nagka-movie sila ni Kemi. Diyos ko po, hahanap talaga sila ng maibabash. Ano, wala na ba kayong ibang makita na pwedeng ipang-bash sa kanila? Kawawa kayo mga basher. Ginagawang mangmang si Paolo na di kaya mag-decision for himself. Parang mga gaga nagsabi niyan kalorke. Si Paolo pa naman, many have testified na mahirap utusan kahit noong may manager siya. What more ngayon na independent siya. Lahat ng ginagawa niya gusto niya yan. Hindi pinilit ng kung sino-sino. Kahit si Kim pa, wala bang ganap ay dolot niya at bantay sarado sa mga pinis ng Kim Pao.